Samsung Galaxy A07 5G. Ito na ang pinakauna kong Samsung review. Hindi, seryoso. I-check nyo yung buong channel ko. Wala pa akong Samsung review ever. This is the first. I-ano mo na lang, i-unlist na lang. Ano ang dahilan kung bakit daw nagre-review ng mga Samsung phone? Before kasi, ang feeling ko, ang mga Samsung phone ay hindi gano'ng kaganda. Trash! Medyo mahal sila. Medyo overpriced. Pero ba't ngayon, biglang nag-review ng Galaxy A07? May nagsabi kasi, sulit daw to. Etong bagong phone ni Samsung, si Samsung Galaxy A07 5G ay for only 8,000 pesos, may 5G phone ka na. 6,000 mAh battery pa. 50MP rear camera, ito ba yung sample nun? Bongga pa ang design, pill shape, mukhang iPhone. Pero, ang pinakamalaking advantage ng Samsung phone is yung kanyang updates. Up to 6 years updates, hindi lang security updates but full OS updates po ang binibigay ni Samsung sa inyo. Which is, hindi pa nagagawa ni Infinix, ni Tecno, not even Xiaomi. Ang tanong, matutuwa ba ako dito or baby go? Alamin natin. It's been watching Unbox Diaries. Woo! So this is the box. The box is very thin, but sobrang nipis. Oh, by the way, 4128 lang po yung variant na nakakuha ko sa Shopee. Gundo ng packaging talaga. Dapat lang, wala na charger eh. Underneath forgetting, wala na ring laman. Meron pa rin siyang tablet, Type-C to Type-C. May quick start guide at may SIM ejector pin pa rin po siya. Ganyan na po kabarat ganyan na po kasosyal si Samsung. Check that out. Ang ganda ng packaging. Papel ang gamit na material. Tapos meron siyang parang pa-square dyan, no? Na butas, na hindi ko alam kung bakit. Pag pinunit mo, pwede. Eto na. Sheesh. Tinan mo yung likod guys, oh. Ang dami niyang colors. Parang Galaxy talaga. Alam mo yung Galaxy guys, no? Parang ang daming kulay. Stars, gases. Pag tinatama ng ilaw, may rainbow effect sa likod. Ang ganda. Well, at least for the violet color, light violet. Meron pa siyang black color na hindi siguro ganito yung ginagawa niya. Ang masabi ko lang, kakaiba siya sa lahat ng design na nakita ko sa isang mid-range smartphone. The phone is big, pero maliit lang yung kanyang camera. Pill-shaped, no? Pero I gotta say, it's not very flagship-like katulad ng mga mas mahal niyang A-series phones, A56, mga ganon. Hindi po siya kasing bongga nun. Kapag nahawakan mo to, it really feels very plasticky. Lalo na yung likod, no? Yuck. Mataba din yung phone, makapal siya. Pero magana naman siya dahil plastic lang po yung kanyang body. Ayan po yung kanyang power button and volume rocker sa right side, and sa left side is yung kanyang SIM tray na meron siyang hybrid SIM slot with micro SD card, tapos meron siyang dedicated SIM card slot. Meron siyang extend na kanyang storage. Sa ilalim naman yung kanyang speaker, Type-C port, microphone, and the headphone jack. Now personally, I think dapat ang bilhin niyo yung black color kasi nga itong color na to ay sakto lang para sa akin. Minsan kasi nakadepende talaga yung itsura ng phone sa color. Kapag meron kang black color, parang lagi kang paldo eh. Pero kapag ito yung parang rainbow effect, medyo nagiging chippy pa yung look niya. Wait guys, nung binuksan ko yung kanyang display, look at that! Now this is not AMOLED, pero looking at the display, grabe yung brightness. And yung contrast, malakas yung dating ng colors. The display is a 6.7-inch, 120Hz, up to 800 nits of brightness na PLS LCD display. Na 720p lang. Guys, for 8,000 pesos, marami dyan 1080p. Pero 720p. At ano to? Bakit masyadong maraming apps agad na naka-install? Sino ang may gusto na maglaro ng Beta Mahjong? Bakit mo pinipilit sa akin to? At bakit ako mag-Black Blast? At bakit mo sinama na rin yung Vivo Max? Nakalagay na dito. Built-in. Sayang sa storage. Pwede mo naman siya tanggalin. Uy, di joke lang Dinownload ko lang yung So ito pala yung interface niya, no? The One UI interface. Napansin ko, sa pag-start pa ng phone, medyo mabagal siya ng konti sa una. Open din ang apps. Pero sa una lang po, yun yung napansin ko. Pero after some time, bumibilis siya, mas nagiging smooth siya. Pero feeling ko, kulang na kulang yung RAM 4 gigs of RAM is very lacking. For 8,000 pesos, marami ka mabili na cellphone dyan na 8 gigs of RAM, even 12 gigs of RAM. Pero alam ko naman kung bakit. Siyempre, mahal na po ang mga 8 gigs of RAM ngayon. Kaya ginagawa ng mga most manufacturers is 4 gigs na lang po this year. It's either that or 8 gigs of RAM is mas mahal na siya na cellphone. Now, looking at the screen, it looks so nice. But not amazing for an 8,000, 9,000 peso smartphone. Meron iba dyan, AMOLED na. But this is legit, a Samsung display. Napakaganda, napaka-vibrant. Now, if you don't want the AMOLED or AMOLED burn, and you choose na LCD pa rin yung display mo para mas pang matagalan, para green line na lang yung problema mo. Bakit mo sinasabi yan? So far, hindi pa naman nag-green line yung screen ng phone ko. At baka sa mga AMOLED lang yun ni Samsung. Hopefully. Now, in fairness, yung kanyang
YouTube ay, grabe, ang lakas na dating. Kapag nakita nyo yung YouTube dito, you will be blown away. Akala mo AMOLED display talaga. Ang tindi ng image quality coming out of this phone. The screen is huge, very wide, very immersive. Kaya lang, hindi gano'n ka-impressive yung mga bezels niya. Hindi gano'n ka-impressive yung kanyang dewdrop notch. Sakto lang, in my opinion, the whole design is pretty okay, no? Now, gaano kabilis itong phone na to? Meron pa siyang Dimensity 6300 5G processor, which will give you about 500,000 points sa Antutu benchmark. Kasi bilis siya si Helio G100 chipset ni MediaTek. Pero 5G na to. Now, I have to give it to Samsung for optimizing this phone. Akala ko madidismay ako kasi sakto na yung processor. Nung pagpasok ko sa ML, I was blown away by the graphics. Sobrang sharp, sobrang detailed. High resolution ba? Yun nga lang, hindi siya ganun ka-smooth tingnan, napansin ko. Pero it's still a very good-looking game. Nag-enjoy naman ako playing Mobile Legends on this phone. Also, sobrang appreciate ko itong design na to kasi nga, hindi tumatama yung kamay ko or yung fingers ko sa kanyang camera. Less yung hassle. Also, syempre, na-appreciate ko rin yung kanyang headphone jack kasi meron akong private listening anywhere I go. Marami kasing mga lalaki dyan na gusto pa rin yung headphone jack. Kapag nanonood sila, nakanilang paboritong Gold Star. Now, don't worry kung wala ka pong earphones dyan na wired. Malakas na malakas po yung kanyang speaker. I think this is one of the most powerful speakers at this price range. Napakalakas po ba ang bitaw ng kanyang sound system. Kaya lang, down-firing speaker lang po siya. Sa baba lang po lumalabas yung sound niya. Pero once na pinull mo yung volume, oh my God, rinig na rinig pa rin. Guys, sobrang nag-enjoy ako sa Call of Duty. Sobrang smooth sa Call of Duty. Very accurate at responsive po yung kanyang gyroscope. I think kung sa gaming, sobrang optimized niya, no? Matindi ang software support talaga for Samsung. Unang-una, hindi tinipid yung graphics. Very sharp siya, very detailed, and naka-low graphics na to, Naka-low graphics pero max frame rates. Pero as you can see guys, grabe ang detalye ng game. And malaking tulong pa yung kanyang napakagandang speaker. Hindi lang malaki, but also, rinig mo yung mga footsteps. Now lastly, yung Genshin Impact naman. Now, Genshin Impact is medyo mahirapan siya na konti dito. Low graphics na po yung kinaya niya. Medyo malapit po yung frame drops niya dito. Especially kapag maraming nangyayari sa screen. At kung boss yung kalaban nyo. Now, for the camera, ito po yung medyo nagulat ako. Now, the first thing that comes into mind kapag narinig mo si Samsung, maganda ang camera. Kumuha ko ng mga few shots sa labas. Kasama si UD Van. Gwapo yan. Malaki ang pasensya. Now, unang tingin, yeah, syempre maganda yung kanyang camera in good lighting, pero hindi ganun natural yung colors. For me, maganda siya if you want really good skin tones. Ayan. Napansin ko rin kasi yung color profile talaga ni Samsung, medyo mataas yung contrast. Yung green, sobrang green. At yung dynamic range niya, isaktuhan lang. Ano ba yung dynamic range? Nakita niyo ba yung sky na yan? Halos wala na kayo makitang details. Parang white na lang lahat. Dapat pero yung detalye. Like yung clouds. Clouds talaga yan. Or sky. Maganda yung portrait niya. Mas nagiging sharp yung subject. Especially sa selfie. Ayan o, gwapo naman ni Van. Grabe naman, gwapo. Tignan mo yung lips. Sa low light naman, ayan po yung itsura ni Van. Now, dito, napansin ko, okay naman yung colors, pero medyo nawala lang yung kanyang contrast ng konti. Ibig sabihin, yung lakas na natin ng kulay ay medyo umonti lang dito. At saka, nag-zoom in ako ng konti, medyo blurry na po siya. Ayun, yun yung napansin ko guys. Ganun din po sa video, no? Yung video niya, umaabot lang ng 1080p 30 frames per second. Wala pa siyang EIS dito for stabilization. Meaning kapag naglalakad ka, medyo maugalan talaga. Pag nag-vlog ka, kailangan mo siguro bumili ng mga gimbal for the phone. At hindi ganun ka-sharp tingnan in low light sa video. Yun na napansin ko. So ito yung selfie camera and nice. Oh, kamusta naman guys? Very sharp ba? Kamusta naman yung audio? Yan po yung sample selfie video. Do you like it? Or not. Ito naman yung sample rear camera video. Is it good? Is my skin good? Nasa inyo yan kung magustuhan nyo. Pero ito ay stationary lang. Hindi tayo gumagalaw. Pag ganyan, okay ba? Kung nagustuhan nyo, go for it. May mga pro mode pa siya dito. Night mode, food mode, mga ganyan. But guys, syempre, mga features lang yun na extra na dinadadag niya. Pero kasi, in terms of the camera, saktuan lang for me. Hindi siya ganun kabongga. Siguro doon ako medyo na-disappoint. At nagagalit kay Samsung. Pero matibay pa rin. Kasi ilang beses ko na siyang hinahampas dito, ng paulit-ulit. Kasi ilang take na po to. Now, ang tanong, pangit ba or pangit? Ay, maganda. Na para sa akin, ang pinaka-value niya talaga is yung sa kanyang software. Very optimized po siya. Meron pa siyang headphone jack, malakas yung kanyang speaker, maganda yung kanyang display, pero yung camera, naku. Para sa akin, mas maganda po si iPhone. Ay, Anong sinabi mo? joke lang. Uy, magalit. Nandiyan na po yung phone sa baba, Shopee. Gusto nyo, bilhin nyo na siya. 7K, 8K, mura na lang po yan ha. Sa mall, mahal po yan. Pero kasi ang advantage naman talaga ni Samsung is yung kanyang OS updates na sure daw, darating sa inyo, 6 years, pulido po yan. Pero kung di po pulido si Samsung Galaxy A07 5G para sa inyo, meron akong mas pulido pa sa inyo. Alam nyo na gagawin, mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss my crazy content. Tapos binge and watching Unbox Diaries. Ooh.